Lauya in Taytay, Rizal is a Filipino pork stew similar to the Ilocano lauya, but with its own local Taytayeño style. It's known as a comfort food usually served during gatherings, fiestas, or cold, rainy days. Hello guys, so umpisa na natin tong voice over. So ngayon, ayan, pauwi na kami ni aking mother at nilapag ko muna yung mga pinamili natin bago ko siya hugasan. Pahinga konti, ganun. And after konting pahinga, hugasan na natin yung mga ingredients. So later on, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga ingredients na pinamili ko. And for now, hugasan muna natin to para ma-make sure yung kalinisan and syempre, hindi naman dirty yung kakainin natin. So, if mapapansin nyo, hindi pa gayat yung mga gulay kasi ang napag-aralan ko before is kapag gayat na yung gulay tapos sinugasan mo, may chances na baka matanggal yung sustansya. So, at this point, makikita nyo, unti-unti ko nang ginagayat yung mga gulay. Di man lang nakita lahat, pero ito yung kabuuan ng mga recipe na gagamitin ko. So, makikita nyo, may mga prutas, meron ding gulay, at syempre, yung pinaka-main dyan is yung luya. So, here at this point, tinagayat ko na yung mga dapat gayatin para smooth na yung pagkain. So, hindi ko siya ginagayat ng maliliit or pino kasi mas better na ganyan kalalaki kasi may mga tao or may mga kasama ko sa bahay na hindi kumakain ng gulay. So, mas prepare nila yung meat lang saka yung sabaw. So, ganyan lang. So, sa paggagayat ko ng mga gulay, iisang kitchen knife lang yung ginamit ko. As in, yung kitchen knife pang lahat. Like, literal na para sa lahat, yung kitchen knife natin. So, dito naman sa peeler, sobrang smooth ng peeler na to. Ito yung peeler na plastic siya, pero sobrang ganda makabalat ng prutas, ng gulay, etc. So, sobrang the best nun compare sa mga stainless. So, ayan, kung makikita nyo, sinachap-chap na natin or hinihiwa na natin yung mga prutas, gulay na ilalagay natin sa ating ulam. So, meron din tayong gamit dyan na chopping board, guys. Hindi lang masyadong nakikita sa video, pero meron talagang chopping board dyan. So, after this clip, makikita nyo na yung mga ingredients na ginamit natin para sa ating lauya. So, unang-una is atsuete. Ito yung ginagamit natin pangkula. Next is sangkay canela, pechay at pechay bagyo, luya, sitaw, siling green, mais, talong at kamote, pork, at saging saba, kasama rin ang asukal, salt, at black pepper. So, ang unang step para sa ating pagluluto is pakukuluan natin yung luya, bawang, at sangkay canela or yung ito yung parang kahoy na ginagamit. So, hindi siya totally kahoy, parang cinnamon siya, pero hindi cinnamon na powder. Ganun. Tapos, kahit hindi pa kumukulo, i-add na natin yung pork para mas, alam niyo yun, mas manuot and mas malambot siya later kapag kinain. So, ayan po itsura niya. So, hintayin lang po natin kumulo siya. So, mabilis lang yan, lalo na pag may takip. So, after nun, ilalagay ko na rin yung kamote. Kasi yung kamote, gusto ng father ko, pag nagluluto neto, is gusto niya yung kamote is madurog baga. Para pampalapot ng sabaw. At the same time, dahil matigas din yung mais, sinama na rin natin. At dito, inad na natin yung salt and pepper. And then, kukulayan na natin siya using the atsuete. So, hindi natin nilalagay yung mga buto-buto na atsuete is, ang gagawin lang natin, kumbaga, ibababad lang natin siya pang kulay. Kasi, guys, kapag nakain yung atsuete, hindi masarap yung lasa niyan. I swear. So, after that, nilagay ko na yung iba't iba pang gulay. Like yung sitaw and yung talong. So, kung magtataka kayo, ba't nilagay ko na yung talong? So, guys, yung talong kasi, if nilagay mo na siya agad, maglalambot siya, which is yun yung goal talaga namin sa pagluluto ng lauya. And then nilagay ko na rin yung saging kasi
yung saging medyo may katigasan yan. So, kailangan pa rin na mapakuluan din para pag kinain na siya, medyo malambot na since saging saba nga yung gamit. So, ayan, pakikita nyo dito, hinalo-halo ko na yung recipe para, you know, lahat sila maluto equally. After nya, nilagyan ko na ng asukal. Guys, sa totoo lang, kulang yung unang lagay ko ng asukal. So, ang ginawa ko dyan, hindi na nakita sa video, is dinagdagan ko pa ng mas marami pang asukal. As in, parang 1/4 ng asukal pa yung dinagdag ko. Kasi ang goal natin is matamis dapat tong ulam na to. And as you can see, ayan na po itsura niya. So, pag malambot na lahat ng gulay or yung pork mismo, ilagay na rin natin yung mga gulay na mabilis maluto gaya ng pechay bagyo at pechay. So, ayan, lalagay na natin. So, after that, ito na ang ating ulam. So, ito na po yung itsura ng ating ulam. And, pinagsalu-saluhin namin yan ng aking pamilya. I hope you like this video. Bye-bye!